Daily Horoscope, April 28, 2025, para kay Pisces. Pisces, the card said here, you still have ongoing battle. Meron daw mga betrayal card. May mga betrayal na paparating sa'yo. Sabi dito sa cards, yung mga actions na ginagawa mo, you need to make sure na may guidance ito ni universe. Kasi napagmumulan ito ng mga argument o pag-aaway, pagtatampuhan, ganun. No? Sabi dito kasi, maging yung baga mag-focus ka sa mga taong nakapaligid sa iyo at you need to make sure na ipagkakatiwalaan mo ay karapat-dapat dun sa tiwala na ibibigay mo. Kasi nakikita ko dito may mga betrayal card ka, nawawalan daw ng pagkakaunawaan at pagbibigayan. Sabi dito sa cards, magkaroon ka muna ng boundaries dun sa mga relationship sa other people. Huwag masyadong magtitiwala, huwag mo masyadong ibigay yung sarili mo sa ibang tao sa araw na ito. Punta tayo kay Taurus. Taurus, the card said here, you're still guided with the universe. Sabi dito sa cards, may mga kabiguan ka man na kinakaharap, may mga pain, may something wrong pa rin, may mga something wrong na kinakaharap sa araw na ito, pero hindi ito magiging dahilan para sabihin na natin na hindi ka magpatuloy dun sa mga bagay na pinaplano mo. Sabi dito, kahit wala, ituloy mo lang daw kasi nakikita ko magbubunga ito ng maganda sa'yo. And then nakikita ko dito, wag mo nang asahan, Taurus, yung mga tao sa paligid mo na magbabago pa, ha? Kung meron kang ini-expect na isang something na para ikaka-gain mo or something like na sa tingin mo worth it ito para sa iyo or deserve mo, pero you are depending with other people. Sabi dito sa cards, huwag masyadong mag-expect sa mga tao kasi nakikita ko dito yung pain at saka yung broken heart. So ibig sabihin, madidisappoint ka. Punta tayo kay Sagittarius. Sagittarius, sabi dito, wala daw new beginning. Pero sabi dito sa cards, i-grab mo pa rin daw yung mga opportunity paparating sa'yo. Like sabi dito sa cards, kung ikaw ang isang Sagittarius na nagpa-plan na lumipat ng trabaho, you need to muna, slow down and think kung paano ka mag-gain, kung ano meron ka sa ngayon. Nakikita ko dito, just continue doing, wag daw ma-confuse, kasi yung pagkalito o yung pagka-confuse mo sa mga bagay-bagay na pagdidesisyonan mo, yun yung makakapahamak sa'yo. Kailangan magkaroon ka ng isang motivation dun sa isang bagay na pinupursue mo at gusto mo talaga. Punta tayo kay Aries. Aries is still guided with the universe. Sinasabi dito sa cards na kung meron daw mga nagne-negative na tao sa'yo, Aries, kung may mga tao daw nagbibetray sa'yo or may mga taong may lihim na galit sa'yo, sabi dito sa cards, hindi daw ito makaka-apekto sa'yo. So, tuloy-tuloy lang. Go on. And then, nakikita ko dito pagdating sa finances, magiging maayos naman, no? This is the time para i-grab yung mga opportunity paparating sa'yo. This is the time para mag-switch ka to new. Parang gano'n, no? Kung new ideas, switching of pagkilos o paggawa, gano'n, Aries, no? So, take a chance kung ano yung makikita mong pwede mong ma-switch. No, like siguro mag-enhance ng work kung ikaw yung isang Aries na parang gusto mo pang mas lumawak yung kaalaman mo, like that, no? Kailangan kasi may magawa ka sa araw na ito. Punta tayo kay Aquarius. Aquarius, sabi dito Aquarius, kung meron daw mga sigalot o problema na kinakaharap regarding sa relationship with other people, this is the time daw para
makipag-communicate or sabihin na natin ayusin kung ano yung kaguluhan at bigyan ng tuldok yung mga bagay na hindi na dapat o yung hindi na talaga maaayos pa. Sabi dito sa cards na reconnections dun sa mga taong alam mong okay pa at kung hindi naman kung talagang mga tao na talagang nakapanakit sa iyo or sabihin nating mga betrayal, umiwas daw para hindi daw mapigo, no? Sabi dito sa cards, kailangan magkaroon, kumbaga i-close mo na yung mga pain, yung mga alitan, sigalot o yung mga problemang dulot sa ng ibang tao. Huwag ka nang mag-focus doon. You need to move forward. Yun yung sinasabi sa cards. Punta tayo kay Libra. Libra, this card showing pag-grab ng mga opportunities. Sabi dito sa cards, may mga offer daw na paparating sa'yo. Huwag mo daw hayaan na mawala. Libra, this day, parang kung ano yung chance na darating sa'yo, it's either sa love life ito, sa career, o sa self-growth mo, i-grab mo daw ito kasi nakikita ko dito yung pagiging success. No? Although nakita ko dito may mga bagay daw na kailangan kang bitawan or disconnect, kumbaga ganun. Yung isang tabi muna para lang daw ma-achieve mo yung mga bagay na meant for you. Pupunta tayo kay Scorpio. Scorpio, sabi dito, pagbabalanse daw ang kailangan mo sa panahon na ito. Huwag mo daw tutukan yung mga bagay na nakakapag-confuse sa'yo at yung mga bagay na wala ka ng masolusyon o wala ka ng magawang paraan para doon. Kung if you feel unsuccessful, kasi marami kang gustong gawin, Scorpio marami kang gustong simulan, marami kang gustong tahakin, nakikita ko dito sa cards, ito talaga yung nakakapagpagulo sa isipan mo kasi sa daming gusto mong gawin, hindi mo alam kung paano mo sisimulan, hindi mo alam kung paano kung ano yung dapat mong i-priority at kung saan ka magsisimula. But this card showing na kailangan ng pagbabalanse para maging masaya kasi pag masyadong confused, yung parang yung aim mo na ma-achieve yung isang bagay at hindi mo nakukuha, ito yung nakakapagpabaksak sa'yo, ito yung nakakawalang gana para sa'yo. Kaya kailangan balance lang, hindi makukuha yung mga bagay-bagay sa isang kuwaan lang o sa isang gusto mo lang, kaya makukuha mo agad. Take it easy, masusolusyonan yung problema, magagawaan ng action yung mga bagay-bagay. Punta tayo kay Virgo. Virgo, this card showing may mga taong paparating sa'yo. Sabi dito sa cards, maaaring may mga kilala ka mga kaibigan, may mga new friends na nandyan. Pero sabi dito sa cards, you need to limit yourself, Virgo, kung hanggang saan ka lang magbibigay or hanggang saan lang yung kaya mong i-share sa mga taong kakikilala mo o yung mga gustong pumasok sa buhay mo. This card showing kasi na may mga taong nandiyan na mag-o-offer sa'yo. May mga tao din naman talaga na hindi ka babibigo. Kaya maging matalino ka. Sabi dito sa cards, kung may mga taong wawasak sa damdamin mo or sabihin natin hindi dapat kapag katiwalaan, meron din naman taong genuinely na maganda ang intention para sa'yo. So, kailangan maging matalino ka sa mga taong pagkakatiwalaan mo at yung bibigyan mo talaga ng chance na pumasok sa buhay mo o maging parte ng buhay mo. Punta tayo kay Cancer. Cancer, may disconnections ito. Nakikita ko sa cards yung disconnections. Nakikita ko sa cards yung
mga bagay na in pain. Sabi dito sa cards, kung nararamdaman mo na you feel parang pagod na dahil ikaw yung laging gumagawa ng paraan para maayos yung mga bagay o nagsusolve ng mga problema. This card showing kasi you need to have boundaries, Cancer. Kailangan kasi bigyan mo ng limitation yung mga pagbibigay mo o yung mga sabi natin yung pag-aasikaso mo para matapos yung problema ang kinakaharap mo. Punta tayo kay Leo. Leo, the card said here. Okay. Leo, the card said here, may mga bagay daw na sinusukuan. May mga bagay daw na sabihin na natin kahit nakakapanghinayang o naging mahalaga sa atin, meron daw mga bagay na hindi na ipinaglalaban, lalo na kung hindi ka na napapahalagahan or lalo na kung alam mong hindi na masaya yung patutunguhan. This card showing kasi na may mga tao na naging mahalaga sa iyo pero nakikita ko dito mga nagdi-disconnection o may mga maling gawa na para sa iyo. Ito daw yung mga taong tong hindi na kailangan pang magpatuloy na maging parte ng buhay mo or sabihin man natin na magkaroon ng distance, no? Sa ngayon, ang aral sa iyo, Leo, is to parang think kung deserve mo yung isang sitwasyon or yung isang tao. Kung hindi naman, you need to have boundaries. Protektahan mo yung sarili mo. Punta tayo kay Capricorn. Capricorn, success ito. Nakikita ko dito sa cards yung pagiging successful. Although may nakikita ko dito sa cards na you feel loaded. Nakikita ko dito may mga betrayal. Pero sabi dito, hindi naman daw ito mapupunta sa argument or kaguluhan. This card showing kasi na kaya mong i-handle yung mga negative ng mga tao sa paligid mo, Capricorn, as long as nakikita mo yung progress dun sa ginagawa mo. As long as nakikita mo na okay ka, okay yung mga bagay para sa'yo, okay yung smooth yung mga nangyayari para sa'yo. Continue. Sabi dito, wag ka magpa-distract. Continue lang. Wag mong i-focus yung sarili mo sa mga negative na tao sa paligid. Punta tayo kay Gemini. Gemini, nakikita ko dito sa cards, may mga bagay daw na nasira, may mga bagay daw. Kung ngayon nararamdaman mo, Gemini, na parang hindi ito yung success ng buhay mo kasi naro-wrong directions ka or may mga bagay na pinagtutuunan ka. May mga tao na gumugulo sa'yo, nawawalan ka ng pagbabalanse. Sabi dito sa cards, still, you are empowerful. Nasa sayo pa rin. Yung kumbaga, kaya mo pa rin ma-switch kung ano yung pwedeng mangyari. Sabi dito sa cards, Gemini, na hindi ka pa naman talunan, kaya mo pang baguhin lahat, hindi pa huli yung lahat para sa'yo. Kung nakikita mo na parang hindi na umaalign sa iyo yung tadhana kasi may mga bagay na nasisira, kahit pilit mong binabalanse, sabi dito sa card, guided ka pa rin ng universe, maaayos pa rin, masusolusyonan pa rin yung problema mo, at still, powerful ka pa rin. Okay ka pa rin, better ka pa rin, magagawa ng paraan kung ano yung mga negative dun sa paligid mo, maging sa relationship, finances, o sa anumang aspeto ng buhay mo, Gemini. At ito po ang aking daily horoscope. Salamat po sa sumusubaybay. Paalala po, ito ay gabay lamang sa araw-araw.